Magandang tanghali mga kabay. So, ito yung pangalawa ko na approve. Job number 39... Saan ba yun? Wala. 39646 liter B. So, ang model ito mga kabay, dito 5133. So, ito po yung rotary hammer ng DeWalt na 3 mode. Ayan. So, meron po itong chipping, hammer, tsaka drill. Ayan. So, ang papalitan natin dito, brush holder. May kasama na po siyang carbon brush. Piston, gear, tsaka cooler, ayan, at syempre yung kanyang o-ring. So tara mga kabay, samahan nyo po kakabit natin. So ayan mga kabay, kalasin muna natin tong yung lever nya. So sa pagkalas yan mga kabay, di ba nakadiretso po yan, kailangan pag kinalas mo yan, iikutin mo siya pa kaliwa. Pakaliwa ang ikot. Ayan. So ayan, ikutin natin pakaliwa. Yan. Tapos uga-ugain nyo. Yan, kakalas na siya. Yan. Bago nyo kalasin yung spindle. So ang kakalasin natin dito mga kabay, yung sa ibabaw lang. So susungkitin nyo siya ng flat para hindi siya makalas lahat. Ang kakalasin lang natin ay yung front housing at spindle. Yan. So meron pang screw. Yan. Dahil ang papalitan lang naman natin itong piston. Siyempre pupunasan muna natin ito para hindi tayo magkalat. So yan, napunasan na natin. So pwede natin itong kalasin. Tatlong screw ito mga kabay. Yan. Tigas. Yan. Pag natanggal yung tatlong screw, pwede nyo nang tanggalin tong bearing. Bearing ang tawag nito mga kabay, pero hindi talaga siya bearing. Ayan, bearing lang ang tawag nila. Bearing bush yata ang tawag. Ayan. So tapos na, pwede na natin tanggalin yung gear. Ito yung papalitan natin. At syempre yung cooler. Ito yung cooler na luma. Ayan. Pero syempre kailangan natin kalasin yung intershaft dahil tatanggalin natin yung piston. Ayan. May dalawang screw din yan dyan, yung humahawak dito sa intershaft. Tapos uga-ugain nyo lang. Pag naluwagan nyo na yung screw, ayan, uga-uga hanggang sa makalas. Yan. So pupunasan natin ito mga kabay. Lilinisin ko muna siya para hindi naman maano pag nagkabit tayo. So yan mga kabay, nalinis ko na po. So pwede na nating dito muna tayo sa piston. So ito yung bago mga kabay. Ito yung luma. Kalasin muna natin yung pin. Tapos meron po yung shim or spacer. Huwag nyong kalimutan ikabit yan dahil pag wala ito, masisira lang din po itong piston nyo. Yan. Dyan po yan, nakatihaya. Tapos yung pin. At syempre itong striker, palitan natin ng o-ring. Yan. Ito yung bago. Yan. So okay na siya. Ito yung luma. Ito pala hindi ko napunasan. Yung kanyang selector port. Yan. So pwede natin siya ibalik mga kabay. Ayan, sa pagbalik niyan, tusok mo lang dyan yung intershaft. So ganun po ang forma niyan. Tapos lagay natin dito. Syempre, yung dalawang screw, huwag kalimutan. Para hindi gigiwang-giwang yung intershaft nyo. Yan. Kabila din, dalawa po yan.
Tapos mamanual pa natin mga kabay para siguradong mahigpit yon. Dahil pag yan ang nakalas mga kabay, sira yung intershaft nyo tsaka yung piston. So kailangan mahigpit na mahigpit. So ayos na mga kabay. So ang sunod, eto selector, dito po yan nakasuksok. Syempre sabay nyo na yung cooler. Dito kasi yan mga kabay, oh. Ganyan ang forma niyan. Yan. Kailangan sabay para pumasok. Yun, oh, hindi na pumasok. Yun, pasok na. Pasok na siya. Tapos sunod yung gear. Ayan, at huwag niyong kalimutan itong washer. Yan, importante po yan. Dito po yan sa ibabaw ng gear. Yan, pag nailagay niya, balik natin yung bearing bush niya. Yan. At syempre yung kanyang tatlong screw. Yan. Tapos higpitan lang natin. So yan, nahigpitan na natin. So lagyan na natin ng grasa mga kabay. Yan. Tapos yung striker. Yan. Syempre lagyan din natin ng grasa dito. Yan. At dito sa kanyang intershaft. Yan. So pwede na natin yang ibalik yung kanyang front housing tsaka spindle. So lagay na natin. Okay. Hindi pala nalagyan to. Grasa. Lagyan na natin tong kanyang front housing. Yan. Tapos i-screwhan po natin. So yan mga kabay, nahigpitan na po natin. So balik na natin yung kanyang selector. So kung paano nyo binaklas kanina, ganun din yung pagbalik. So kailangan yung spring na yan, yung nakaganyan, nandyan sa gitna para maipasok nyo yung pin. Ito. So ayan, lagay natin. Yan. Pag tumunog siya, ibig sabihin pasok na yon. So babalik natin, ikutin natin pa kanan tulad kanina. Yan. So ayos na yun mga kabay, nag-lock na po yan. So ang last natin ikabit yung kanyang brush holder. So babaklasin muna natin dito. So ayan. Baklas na natin yung kanyang dalawang screw, bunutin natin yung contact niya at itong rubber at syempre yung kanyang lock. Hindi mo mahuhugot yung brush holder hanggat hindi mo siya kinalas ito. Tapos meron yung dalawang screw, pinakalock ng brush holder. So kailangan mong kalasin yung dalawang screw. So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan yung pinapasukan ko, dito lang po ako sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Yan. So ayos na mga kabay, sungkitin nyo lang para lumabas yung ano, para umangat yung brush holder niya na luma. Sungkit-sungkit lang. Ayan. Sabay tulak sa carbon dahil baka kumalang. Ayan. Yun, kalas na. So pag kinabit mga kabay, ganun din. Tulad nung lagi kong sinasabi. So ito mga kabay, baliktad ito. Ayan, kung mapapansin nyo,
Bakit nasabi kong baliktad? Dahil ayan po, ayan, hindi siya sumasagad. Pagdating dito hanggang dyan lang. Dapat hanggang dito siya. Ayan. So ibig sabihin baliktad yan. So ang gagawin mo dyan, hugutin mo lang yan. Ayan. Sungkitin mo lang siya mga kabay. Yung carbon lumabas na. Hindi pala kita, inangat ko. Sungkitin mo lang siya. Yan. Tapos ikutin mo lang siya. Yan, dahil baliktad po yung ganong posisyon. Yan. So nakalas yung carbon mga kabay. So kumakalang yung carbon. Ayan. So yan. Oh. Ayan. Sagad na siya mga kabay. Ayan. Dati hindi siya sumasagad dito. Dito lang siya banda. Ngayon sagad na siya. Ganon din po sa kabila. Ayan. So tama na po yan mga kabay. So gagawin natin. Balik natin yung dalawang screw. At tanggalin muna yung lock sa carbon. Ayan. Dahil nakaharang. Ayan. Tapos higpitan natin yung dalawang screw. Ayan. So ayos na mga kabay. Siyempre balik natin yung lock. Ayan. Tusok nyo lang dyan. Takip. At syempre yung kanyang contact. Yan. Iayos din natin pagkabit yung kanyang wiring. Baka maipit. Dahil yan pag naipit at nasugatan, siguradong dudugo. So yan. Sasara lang, i-screwan lang natin. So yan na mga kabay. Naigpitan na natin. So testing na natin. So nakalagay yan sa drill, lagay natin sa hammer. Chipping. So hindi siya umiikot pag naka-chipping kayo. Pero may pumapalo yan. So syempre testing din natin. Ayan. So ito yung chipping mga kabay, yung hindi siya umiikot. Ito naman yung hammer, umiikot siya. At syempre yung taas, yun yung drill. Wala siyang hammer pero umiikot pa rin siya. So ayan na mga kabay, natapos yung pinalitan natin ng piston, brush holder, gear, cooler at boring. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. Bye bye.